magandang loob, hindi nananagnili, nagmamapuri at nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalatin o mapagtanim sa kapwa, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtyaga hanggang wakas. So tuloy pa po natin. Matapos ang kakayanan magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayanan magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi panubos ang ating kaalaman at ang kakayanan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asang bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukha at bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kailangan na manaig po sa atin yung pag-ibig. Alam niyo po, baliwala po yung ating pagsisimba, baliwala yung pagkilala natin sa Panginoon without love. Amen. The power of love is very important. Napakahalaga po niyan. Kaya nga, ano ba? Tingnan niyo po mga kapatid sa Panginoon. Halimbawa, simba ka ng simba. Pero pagkatapos mo naman magsimba, may kaaway ka agad. So, ibig sabihin, wala sa isa yung ginagawa mo. Halimbawa, nagkulong ka sa kwarto mo, nag-pray ka maghapon, and then paglabas mo naman, may kaaway ka na agad. So, ibig sabihin, there is the power of love. Amen. Bali, wala po yung ginagawa natin. Wala sa isa yung bagay na ginagawa natin. Tingnan niyo po yung tinatawag na basic love o pag-Christian. 3 basic love o pag-Christian. The first basic love, kung ano yung batayan ng pag-ibig dapat ng katulad natin. Ganito po, dapat na batayan. Love, forgive, and breaks down barrier. Yung pag-ibig natin, marunong magpatawad. Walang bagay na hindi natin kaya patawarin. Walang kasalanan na hindi natin kaya patawarin. Dahil si Jesucristo mismo, pinatawad niya lahat ng iba't ibang klaseng kasalanan. Walang kasalanan na hindi pinatawad ng Panginoon. Basta hilingi mo ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon, and it breaks down barrier. Ibig sabihin, hindi ito nagiging hadlang sa atin para tayo ay maligtas. Love looks for the best in our brothers and sisters. Ganito po yan. Yung bang kahit na, sabihin natin masama ugali ng tao, tayo po mismo, nagsisikap po tayo na mahalin po sila para sa ikabubuting nila. Ginagawa natin sila para mapabuti at hindi para sumbatan sila doon sa mga pangit sa kanilang buhay. And next is, love is considerate of others in the church. Yung bang ayaw mong tanggapin ang bawat isa dito. Amen. Dito po ba meron po kayong nire-reject? Huwag niyo akong tignan, baka mamaya ako yung nire-reject yung pala. Huwag naman po ano. Dapat tayo po lahat ay tanggap natin ang isa't isa. Amen? Tanggap natin yung bawat kahinaan at tinutulungan natin sila to help them to break, di ba? To break those things that is not good or evil in them. So, sa madaling salita, kailangan tayo po mismo, tinatanggap natin bawat kapatiran, lalo-lalo na yung mga talagang lumalapit sa Panginoon. Kaya lagi natin tandaan, ito yung patayan ng pag-ibig ng ating Panginoon, sapagkat ito yung ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Okay. Sabi po ng Pilipos chapter 2, verse 3 to 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa sarili. Ang totoong mayroong connected into the power of love, yung hindi makasarili. Amen. Yung pag-ibig na mapagbigay, yung pag-ibig na mapagpatawad, yung pag-ibig na bukas para sa lahat. Amen. Yun po yung pag-ibig. Hindi lang yung parang pag-ibig mo lang nandun sa pamilya mo. Ang pag-ibig mo lang nasa anak mo, nandun sa boyfriend mo lang. So wala ka ng pakialam sa ibang tao, hindi po ganon. Dahil ang Diyos may pakialam siya sa atin. Amen. Dahil lahat tayo inibig ng Panginoon. Amen. Amen.
Love produces a passions for lost ones in the community. Yan. Kapag meron na po tayo, if a Christian is connected into the power of love, makikita mo yan, nagpo-produce po yan ng pag-ibig para sa mga taong wala pa sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, pag bumukan lang sa puso mo yung tinatawag na power of love, ikaw mismo mahahabag ka na doon sa mga kapitbahay mo na wala pa sa Panginoong Jesucristo. Mahahabag ka sa kanila kasi hindi pa rin po nila nare-receive yung kaligtasan. Yung forgiveness of God, wala pa rin. Tignan niyo po yung sabi po dito, Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kailan tayo inibig ng Panginoon? Noong tayo'y makasalanan pa. Hindi nung tayo'y lumapit na sa Panginoon, kung noon tayo'y makasalanan pa. So sa madaling salita, tayo man dapat magkaroon tayo ng passion, ng pag-ibig, ng pagmamahal sa mga taong ayaw pang lumapit sa Panginoon. So yun po yung ating kailangan na magawa, bunga ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Love makes people more important than possession. Minsan nga po, di ba, mas pinapahalagahan pa po natin yung mga bagay sa buhay natin kaysa sa tao eh. Minsan kapag halimbawa nasa gasaan yung aso mo, ano sasabihin mo, papatayin kita, pinatayin mo yung aso mo. Nagalit ka na agad, mas mahalaga pa yung aso kaysa sa tao. Amen? O kaya naman, nagasgasan lang yung kotse mo, nabasag lang yung paso mo. Ano sabi mo, inaaway mo na agad siya. Amen? Amen. So sa madaling salita, ano ba ang mahalaga sa Panginoon? Yung tao. Tayong mga tao. Kaya nga, kahit na yung pagka-Diyos niya, iniwanan niya dahil mahal niya tayo. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tayo mismo nagkakasala tayo kapag ganun tayo. Minsan, di ba, parang ang susungit ng mga Kristiyano na masungit pa eh. Kapag halimbawa, nadumihan lang yung bahay nila, linisin na yan. Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Di ba? Ganun na po tayo. Di ba? Tayo mga Pilipino, di ka sa pag-ibig sa puso natin eh. Kapag halimbawa may nakadugi ng bahay natin, iyan mo na yung sister, ako na bahala dyan, ako na maglilinis niya. Tapos mamaya-maya na naman, nadubihan niya na naman, ayun na yung sister, huwag mo nang intindihin yan, ako na bahala dyan, madali na naglilisin yan. Tapos mamaya-maya naman, subukan mo sister na magdubi pa, tatamata ka na sa akin. Abuso ka na eh. Hindi mo kailangan gano'n. Kailangan extend pa rin po natin yung ating pagpapasensya. Yun po yung pag-ibig eh. Mahaba ang pagpapasensya. Amen? Sino hindi yung totoong umiibig, nagmamahal sa kapwa? Pakitaas sa kamay. O yung iba hindi nagtaas ng kamay, ibig sabihin maikli ang pasensya niya. Kasi ang pag-ibig po talaga ng totoo ng tao na katulad ng kay Kristo, mahaba ang pasensya niya. Amen? Nakita niyo tayo nga, ang kukulit natin sa harapan ng Panginoon, ang titigas ng ulo natin sa harapan ng Panginoon. Pero nakita niyo yung pasensya ng Panginoon, inuunawa niya pa rin tayo, minamahal pa rin tayo ng Lord, di ba? Minsan na, di ba, meron tayong mas inuuna ng higit pa sa Panginoon eh. Pero anong ginagawa ng Panginoon? Mahal pa rin tayo ng Panginoon. Binibigyan pa rin tayo ng chance na mabago yung mga bagay na mali sa buhay po natin. Tingnan niyo kung gaano mahaba ang pasensya ng Lord. Ano po sabi ng Biblia? Kaya hindi pa nanunumbalik ang Panginoon, kaya hindi pa dumarating ang Panginoon, kasi nagpapasensya pa ang Panginoon. Nagtitimpi pa siya kasi gusto niya maraming maligtas. Amen? Diba? Siguro, halimbawa, katulad niya, kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon, siguro, meron pang mga Kristiyano dito sa church na ito na hindi pa marunong mag-share ng kanin lamig. Baka siguro, kailangan mo muna na matutunan na mag-share ka na ng kanin lamig sa kapitbahay mo bago dumating ang Panginoon. What I mean, kailangan maiayos mo muna yung bagay na kailangan pinaayos sa ating Panginoon. Amen? Even to ay, kahit sa akin, may inaayos pa ang Panginoon eh. Kaya nga hindi pa bumabalik ang Panginoon kasi gusto niya na maiayos muna natin yung mga bagay ngayon kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yun yung pag-ibig ng Lord. Ngayon, tatanungin po kayo dito, sino dito yung nagmamahal na maigti ang pasensya? Ha? Naku, nahihiya kayo, ano? Abaan nyo, dawakan nyo yung pasensya nyo sapagkat yung pasensya ng Lord sa atin, grabe po talaga. Kaya yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin makatawaran po yan. Amen? Amen. Okay, asa na po tayo? Love makes people more important than possession. Sabi po dito na John chapter 15 verse 13,
Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So yung kaya na po natin isakripisyo yung sarili natin for the sake of others. Kaya lagi natin tatandaan, yun yung totoong pag-ibig, hindi pa sa sarili. Amen? At ang ikatatlo na kailangan para makuha natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, we must connect in the power of witnesses. Yan. Pag sinabing witnesses, ang ibig sabihin niyang pag-aakay. Saksi tayo sa kagandang loob ng Diyos para maligtas ang tao. So dapat tayong mga tao ay nagiging saksi tayo. After na mag-receive po natin yung salvation sa Panginoon, ito naman yung pinabahagi din po natin sa iba. Tayo rin po pinapakilala natin si Yeso Cristo sa ibang tao para malaman nila na kailangan nila si Yeso Cristo para maligtas po sila. Ang sabi nila, with a great power gave the apostles witness. So, ibig sabihin po dito, nung tinanggap nila yung power of God, yung Holy Spirit, kasabay po dito, yung dakilang kapangyarihan, sabi po ng Gawa chapter 4:33, taglay yung dakilang kapangyarihan ng mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus at masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Come on, mga kapatid sa pananampalataya, pag tayo ay nagtaglay ng kapangyarihan ng Diyos at tayo ay nagpatotoo o naging saksi tayo sa kaligtasan, sa muling pagkabuhay ng Panginoon, anong sabi ng Lord?